Isipin niyo po ang ganitong eksena kasi alam ko ginagawa niyo ito halos araw-araw. Bubuksan niyo ang ref, kukunin yung container ng tira kagabi, baka kanin, gulay o masarap na tinolang manok. Walang pag-aalinlangan, ilalagay niyo sa microwave, pipindutin yung buton at maghihintay ng pamilyar na ting. Akala niyo ba nakakatipid kayo? Akala niyo ba healthy pa rin yung kinakain niyo? Tigilan niyo na po yan ngayon. Paano kung sasabihin ko sa inyo na yung simpleng ginagawa niyong yan, yung mukhang walang problema, sa totoo lang ginagawa niyong puno ng lason ang inyong tanghalian? Ang katotohanan na gusto naming malaman ninyo ng mga doktor ay ito. May mga pagkain, kahit yung mga tinatawag na super healthy, kapag pinainit ulit ng mali, hindi lang nawawala ang nutrients. Nagdudulot ito ng nakakatakot na pagbabago sa kemikal. Ang kanilang molecular structure ay nasisira, yung healthy nutrients ay nagiging toxic compounds, yung mga silent killers na tahimik na sumasalakay sa inyong mga cells. Pag-uusapan natin ang mas mataas na risk ng cancer. Pag-uusapan natin ang seryosong digestive damage at ang pinaka-nakakabahala sa lahat. Ang pinakabagong siyensya ay nakahanap ng koneksyon sa pagitan ng mga toxins na ito at ang pagkasira ng utak na humahantong sa dementia at memory loss. Hello po, ako si Elena Santos. Ngayong araw sa video na ito, ilalantad ko ang 5, ulitin ko po, 5 common foods na hindi nyo dapat, wag niyong iinit ulit. Mabugulat kayo, maaaring mabigla pa nga kayo, na yung mga pagkain na akala nyo malusog ay nandito sa itim na listahan. Pero pakinggan nyo ako ng mabuti. Hindi ako nandito para maghasik ng takot na walang basehan. Nandito ako para bigyan kayo ng kapangyarihan ng kaalaman. Ang layunin ko ay ang inyong kapakanan. Ang totoo, sa pamamagitan lang ng pagbabago ng ilang maliliit na ugali sa kusina, maililigtas nyo ang inyong pamilya mula sa long-term health risks. Kaya tutukan nyo ang inyong atensyon sa screen. Huwag kayong mawawala kahit isang segundo dahil ang maririnig nyo ay hindi tsismis sa internet, ito ay tunay na medical science. At kapag nalaman nyo kung nasaan ang kaaway sa inyong ref, malalaman nyo kung paano protektahan ang mga taong mahal nyo. Ngayon, simulan na natin ang pag-explore ng inyong kusina. Magsisimula tayo sa food number 1. Ito ang pinakamabigat na impact para sa mga mahilig mag-gym at healthy eating. Ang manok. Ang manok ay laging naging good guy sa mundo ng nutrition. Payat, low-fat, puno ng protein. Madalas tayong may ugali na magluto ng malaking dami ng chicken breast tuwing linggo para kainin buong linggo. Sounds smart at nakakatipid ng oras, di ba? Pero nandito ako para magbigay babala. Ang pag-init ulit ng manok, lalo na sa microwave, parang sinisindihan nyo ang inflammation bomb sa loob ng inyong katawan. Bakit? Tingnan natin sa molecular level. Kapag niluto nyo ang manok sa unang beses, yung protein chains ay na-transform para maging mas malambot at madaling matunaw. Perfect. Pero kapag kinuha nyo yung manok mula sa ref at sinaktan nyo ng high temperature ng pangalawang beses, nangyayari ang disaster. Ang double denaturation. Ang protein structures ay completely nagbabago, umiikli, kumakalambit at nagiging matigas na parang bato. Kaya yung reheated chicken ay madalas tuyo at chewy parang goma. Yung pagbabago ng texture na yan ay hindi lang nakakapagsira ng lasa, ito ay senyales na ang chemistry ng pagkain ay nagbago na. At nandito ang malaking problema para sa mga taong mahigit 50 years old na. Habang tumatanda tayo, ang ating digestive system ay hindi na yung malakas na makina na tulad nung 20 tayo. Ang stomach acid ay bumababa. Ang enzymes ay kulang na. Kapag ipinasok nyo sa tiyan ang mga hard protein na parang goma na ito, ang digestive system ninyo ay napipilitang mag-overtime. Mararamdaman ninyong bloated, mabigat, pero yan lang ay surface pa lang. Ang tunay na delikado ay nasa malalim. Ang inflammation. Kapag ang katawan ay nahihirapang i-breakdown ang mga deformed proteins na ito, ina-activate niya ang immune system. Ang immune system ay nakikita ang mga hard-to-digest compounds na ito bilang invaders at tumutugon sa pamamagitan ng paggawa ng low-grade inflammation. Walang lagnat, walang instant pain, pero yung silent fire na iyan ay kumakalat sa buong katawan. At tandaan nyo ang salita ko, ang inflammation ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi lang sinisira ang joints o puso. Ang pinakabagong medical research ay nagpakita ng direct relationship sa pagitan ng gut inflammation at brain deterioration.
Yan ang daan patungo sa mental fog, memory decline, at ang pinakakinakatakutan, Alzheimer at dementia. Isipin niyo ang eksena na ito. Martes ng tanghali, nagmamadali, itinapon niyo ang manok sa microwave, kumain, at sa hapon medyo pagod kayo. Akala niyo edad na? Hindi, ang lunch niyo yan. Pinipilit niyo ang inyong katawan na tumakbo ng marathon para i-digest ang pagkain na dapat magbigay ng energy sa inyo. Pinapaubos ninyo ang immune system nyo at sinasalakay ang sarili ninyong nervous system. Nung bata pa kayo, kaya ninyong gawin ang ugaling ito, pero ngayon ang katawan ninyo ay deserving ng mas magandang pagtrato. Nagsilbi ito sa inyo buong buhay. Huwag ninyong dagdagan pa ang bigat sa kanyang mga balikat. Ano ba ang solusyon? Napakasimple lang po, kainin ang manok ng malamig. Ang boiled o roasted chicken na nilamig ay talagang masarap. I-shred nyo, ihalo sa salad, ilagay sa sandwich, o i-partner sa fresh na gulay. Sa pagkain ito ng malamig, ang protein structure ay nananatiling stable at madaling matunaw. Makukuha nyo ang nutrients na walang inflammatory side effect. Huwag na huwag ninyong iinit ulit. Ito ay maliit na pagbabago, pero binabawasan nito ang napakalaking pressure sa bituka at pinoprotektahan ang clarity ng inyong utak. Nagulat ba kayo sa information na ito tungkol sa manok? Handa ba kayong baguhin ngayong araw na ang inyong kitchen habits para protektahan ang inyong utak? Kung ang sagot ay, gusto kong mag-iwan kayo ng comment sa baba na may number 1 lang po, para kumpirmahin na naintindihan ninyo. Huwag mag-reheat ng protein. Magpakita kayo para malaman ko na ang ating komunidad ay lalong naging aware. At kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel, pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell na yun na. Ang inyong suporta ay motivation para ipagpatuloy ko ang mission na ito. Ngayon tayo naman sa susunod na kaaway. Ipagpatuloy natin ang listahan na may tunay na impact. Ang pangalawang pagkain at ang pinaka-common na pagkakamali na nakikita ko sa halos lahat ng family kitchen ay ang spinach. Pakinggan niyo ako ng malinaw. Ang spinach ay superfood. Ito ang reyna ng leafy green vegetables na puno ng iron, vitamins at antioxidants. Pero may dark side ito at nakatatakot na side na kakaunti lang ang nagsasabi sa inyo. Kapag ininit nyo ulit ang spinach, lalo na kung ilalagay nyo sa microwave sa maximum power ng 2 minuto, hindi lang kayo nag-hit ng pagkain, nagsasagawa kayo ng dangerous chemical experiment sa inyong plato. Ang problema ay nasa basic chemistry. Sa natural state nito, ang spinach ay naglalaman ng malaking dami ng nitrates. Ang nitrates mismo ay hindi masama, sa totoo lang excellent pa nga. Kapag kinain ng fresh o niluto sa unang beses, ang katawan ay nag-transform ng nitrates into nitric oxide na tumutulong na i-dilate ang blood vessels, ibaba ang blood pressure, at protektahan ang cardiovascular system. Kaya mahal natin ang spinach. Pero ang magic ay nagiging curse kapag pumasok ang heat sa pangalawang beses at ang storage time. Kapag iniwan nyo ang spinach overnight sa ref at pagkatapos ay ininit ulit, nagsisimula ang degradation process. Ang healthy nitrates ay nasisira at nagiging nitrites. At dito nagiging seryoso ang lahat. Kapag ang nitrites na ito ay pumasok sa katawan, sa ilalim ng epekto ng heat at acidic environment ng tiyan, nagiging nitrosamines sila. Tandaan niyo ng mabuti ang pangalan na ito, nitrosamines. Ito ay hindi nutrition, ito ay carcinogenic substance na confirmed ng science. Sa laboratories, ang nitrosamines ay directly linked sa digestive tract cancer at napaka-importante nito sa damage ng nerve cells. Isipin niyo ang eksena na ito kasi alam kong ginawa niyo na. Linggo ng gabi, nagluto kayo ng malaking kaldero ng spinach soup na may intensyon na kumain ng healthy buong linggo. Proud kayo sa sarili ninyo. Lunes ng tanghali, kumuha kayo ng isang bowl ng soup mula sa ref at ipinasok sa microwave para initin. Akala niyo ba vitamins ang kinakain ninyo? Mali! Pinasok ninyo sa katawan ninyo ang cocktail na puno ng compounds na ang structure ay nabago na. Ang katawan ay hindi designed para i-process ang level na ito ng toxins ng paulit-ulit. Ito ay lalong delikado kung lumampas na kayo sa 50 years old. Bakit? Dahil habang tumatanda, ang filters ng katawan, liver at kidneys ay hindi na kasing efficient ng 20. Ang ating cells ay nagiging mas sensitive, mas fragile laban sa chemical attack. Ang maliit na dami ng nitrosamines ay maaaring hindi kayo ay bring down agad sa 30,
Pero sa 60 parang pinapatak nyo ang acid sa tension row. Dahan-dahan itong nag-erode ng tissue repair capacity at direktang umaatake sa brain function. Ito ang compound interest effect ng toxins. Hindi kayo magkakasakit after ng isang meal. Pero kung ang ugaling ito ay paulit-ulit linggo-linggo, buwan-buwan, ang silent accumulation na iyan ay humahantong sa irreversible consequences. Chronic inflammation, drastic increase ng cancer risk, at memory decline na walang malinaw na dahilan. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo sa punto na hindi na kayo mag-atregang kumain ng gulay. Sinasabi ko ito para makuha ninyo ang kontrol ng inyong kusina. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Huwag hayaang ang kakulangan ng information ay gawing lason ang healthy food. Ano ba ang solusyon? Napakasimple na pwede ninyong gamitin ngayong araw na. Kung ang spinach ay nasa menu, sundin ang one-time rule. Magluto lang ng sapat at kainin sa meal na yan. May sobra. Kainin ng malamig, huwag ilagay sa microwave. Ihalo sa salad. Kainin bilang appetizer, pero wag na wag ninyong pasukan ng hit ng pangalawang beses. Ang inyong katawan, utak, at ang future ninyo 10 years from now ay magpapasalamat sa inyo ng tahimik sa maliit na pagbabago na ito. Ang silent risks ay madalas na ignore dahil hindi immediate ang pain. Pero tandaan, ang health ay hindi destination, ito ay paraan ng pag-manage natin ng bawat meal araw-araw. Huwag hayaang ang spinach ay maging kaaway sa loob ng sarili ninyong tahanan. Lumipat tayo sa food number 3. Ito ang hari ng kusina ng kahit anong pamilya, ang itlog. Scrambled, pritong itlog, boiled. Mura, mabilis, at golden source ng protein. Pero kung may ugali kayong irihit ang sobrang itlog mula sa breakfast para kainin sa lunch thinking na nakakatipid kayo, kailangan ninyong tumigil ngayon na. Hindi kayo nakakatipid. Ginagawa ninyo na hindi ninyo namamalayan ang nutritious superfood na ito ay naging biological burden para sa inyong katawan. Bakit? Ang sikreto ay nasa protein structure. Kapag niluto ninyo ang itlog sa unang beses, ang proteins ay dumadaan sa wonderful process na tinatawag na denaturation. Ang protein chains ay bumubukas at nag-reorganize para ma-absorb at ma-digest ng madali ng inyong katawan. Yan ang nutrition. Pero kapag ang cooked proteins na yan ay nilusob ng high temperatures sa pangalawang beses, lalo na ng chaotic waves ng microwave, ang structure nila ay nasisira at kumakalambit sa strange forms na hindi makita ng tiyan ninyo. Sa halip na tumanggap ng nutrients, ang digestive system ninyo ay kailangan makipaglaban para i-process ang strange compounds na ito. Ang resulta, bloating, indigestion, at ang pinakadelikado, pagtaas ng toxins na nag-trigger ng inflammation. Special warning para sa mahigit 50 years old na. Habang tumatanda tayo, ang digestive system ay hindi na war tank na tulad ng 20. Ang digestive enzymes ay bumababa. Ang intestinal lining ay nagiging mas fragile. Ang habitual na pagkain ng denatured proteins mula sa reheated eggs ay parang naghahagis ng buhangin sa makina ng kotse. Nag-trigger ito ng unnecessary wear and tear at nag-activate ng chronic inflammation. Ang number 1 enemy ng utak at blood vessels. Ito ay hindi para mag-instill ng takot, ito ay preventive science. Ano ba ang solusyon? Kailangan bang iwanan ninyo ang itlog? Hindi po. Ang fresh eggs ay nananatiling isa sa best foods para sa utak. Ang vital rule ko ay napakasimple, kainin ng fresh. Tamasahin ang itlog kaagad pagkagaling sa kawali. Diyan pinakamasarap at pinakamalusog. Kainin ng malamig. Kung nag-boil kayo ng itlog in advance, kainin ng malamig. Hiwain into slices para sa salad. Ilagay sa sandwich. Huwag subukang initin ulit. Ang protein na cold hard-boiled egg ay safe pa rin, pero ang protein ng reheated egg ay problema. Tandaan, ang maliliit na desisyon sa kusina, kung ano ang iinit ulit at ano ang kakainin ng malamig, ay mga bricks na bumubuo ng wall na nagpoprotekta sa inyong kalusugan. Huwag hayaang ang reheated egg ay bumagsak sa effort na yan. Lumipat tayo sa fourth food. Ito ay perfect imposter. Mukhang walang problema. Nabibigay ng comforting feeling at lumalabas sa halos lahat ng family meals. Ang patatas. Mashed potato, baked potato, o ginisang patatas, lahat tayo mahilig dito. Pero kung may ugali kayong i-reheat ang sobrang patatas mula kagabi,
Naglalaro kayo ng dangerous bet sa inyong health. Ang sikreto ay nasa temperature at time. Kapag niluto ninyo ang patatas sa unang beses, perfect lahat. Ang starch ay lumalaki, malambot at madaling matunaw. Pero kapag lumamig, nagsisimula ang restructuring process. Ang starch ay nagre-crystallize at nagiging mas matigas. Wait, ito mismo ay hindi pa disaster. Pero dito lumalabas ang invisible killer. Kung babalutin ninyo ang patatas na mainit pa sa aluminum foil at hayaan na dahan-dahang lumamig sa room temperature, ginagawa ninyo na hindi ninyo namamalayan ang nuclear shelter para sa bakterya. Ang closed environment na yan, humid at rich sa starch, ay paradise para sa napakadelikadong bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ang bakterya na ito ay lumalaki sa environments na walang oxygen at ang pinaka-scary, ang microwave ay hindi nakakapatay nito. Ang microwaves ay nag-hit ng uneven at nag-iiwan ng cold spots kung saan ang bakterya ay nabubuhay at patuloy na dumadami. Kapag kinain ninyo ang reheated potato na yan, hindi lang starch ang nilalagay ninyo sa loob, pinasok ninyo sa katawan ang nerve toxins at bacterial spores. Bakit ito catastrophe para sa mahigit 50 years old na? Pakinggan ng mabuti kasi ito ay relationship na kakaunti lang ang doctors ang nagsasalita. Ang gut-brain axis. Habang tumatanda, ang stomach acid ay bumababa at ang intestinal immune system ay sumasama. Wala na tayong parehong capacity para i-eliminate ang foreign bacteria na tulad nung 20 tayo. Kapag ang toxins mula sa reheated potato ay pumasok sa bituka, nag-trigger ito ng inflammation. At tandaan ang aking golden rule. Ang apoy na nasusunog sa bituka ay nakakasunog ng utak. Ang modern science ay nakahanap ng shocking evidence na nag-link sa gut microbiota disruption sa neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer at dementia. Akala niyo bloated lang kayo? Hindi. Lumilikha kayo ng inflammatory storm na direktang umaatake sa inyong memory at mental clarity. Ito ay masyadong mataas na presyo para sa sobrang patatas. Ano ba ang safe strategy? Hindi ko sinasabi na iwanan ninyo ang favorite potato dish ninyo, pero kailangan ninyong tratuhin ito ng may intelligence, hindi dahil sa ugali lang. Golden rule, subukan kainin agad after niluto. Ang fresh ay laging hari. Smart storage, kung required talaga mag-save ng sobra, huwag gumamit ng aluminum foil. Hayaan na mabilis lumamig ang patatas at i-save agad sa airtight container. Sa loob ng ref, huwag hayaan na nakahiga lang ito sa mesa ng kusina. Tamang pag-reheat, lumayo sa microwave. Ay reheat sa stove, sa oven, o sa kawali kung saan ang high at uniform heat ay makakapag-eliminate ng harmful agents. Kapag may duda, itapon. Ang health ng inyong utak ay mas mahalaga kaysa ilang piso na natitipid sa pagkain. Huwag hayaang ang maliit na ugali sa kusina ay maging kaaway na magnakaw ng clarity ng inyong pagtanda. Protektahan ang bituka at ang bituka ay magpoprotekta sa utak ninyo. Ngayon, kailangan kong malaman na talagang nakikinig kayo at naiintindihan ang warning na ito. Kung ang information na ito tungkol sa aluminum foil at patatas ay nag-surprise sa inyo at nag-commit kayo na baguhin na yung araw na ang paraan ng pag-store ninyo ng pagkain, mag-iwan ng comment sa baba na may number 2. Number 2 lang po, ito ang signal para malaman ko na nandito kayo, alerto kayo, at pinoprotektahan ninyo ang pamilya ninyo mula sa silent dangers. At kung hindi pa kayo member ng community na ito, ay recommend ko na pindutin ninyo ang subscribe button at i-activate ang notification bell ngayon na. Ayaw kong makaligtaan ninyo ang kahit anong kaalaman sa next video kung saan ilalantad natin ang final enemy. Ang inyong suporta ay motivation para magpatuloy ako. Nakarating tayo sa huling pangalan. Ito ay tunay na double face sa culinary world. Ang mushrooms. Huwag ninyong maling intindihin ako. Gusto ko ang mushrooms, ang characteristic earthy flavor nila, ang intense texture, at ang richness sa antioxidants at fiber na nagpapalakas ng immune system. Kapag kinain ng fresh o niluto sa unang beses, ito ay tonic. Pero ang mushrooms ay pinakasensitive na pagkain sa planeta pagdating sa temperature. Ang totoo ay ito, ang mushrooms ay hindi tulad ng ibang gulay. Structurally mas complex sila, may enzymes at special proteins. Kapag niluto ninyo ang mushrooms, nasisira ninyo ang protein bonds na iyan, okay. Pero kapag ininit niyo ulit, lalo na sa ilalim ng thermal torture ng microwave,
Nag-trigger kayo ng total collapse ng chemical structure nila. Ang proteins ay nag-fragment into deformed compounds na hindi makita ng tiyan ninyo. Ang resulta, una, ang protest ng bituka. Gases, abdominal bloating, pakiramdam ng bigat at pagod pagkatapos kumain. Sa matatanda, kapag ang dami ng digestive enzymes ay naturally bumaba na, ang pag-process ng reheated mushrooms ay parang pinipilit ninyo ang lumang makina na durugin ang mga bato. Pero ang tunay na danger ay nasa mas malalim, ang oxidation. Ang proteins at fats na reheated mushrooms ay intensely nag-oxidize, gumagawa ng free radicals. Ito ang number 1 enemy ng aging. Nag-trigger ito ng oxidative stress. Isipin nyo parang yung cells ninyo ay nag-roasting mula sa loob. Ang state na ito ay nagsisindi ng chronic inflammation at direktang umaatake sa utak, nagpapabilis ng memory deterioration at cognitive capacity decline. Tandaan ang huling beses na nag-reheat kayo ng mushroom soup o salted mushrooms mula kahapon. Napansin niyo ba? Ang lasa ay nagiging bland, ang texture ay weird na matigas at parang goma. Yan ay hindi lang culinary problem, ito ay biological alarm. Ang pagbabago ng lasa at texture na yan ay proof na ang internal chemistry ng pagkain ay nag-transform na sa something na hindi na kompatible sa inyong katawan. Ang payo ko, tratuhin ang mushrooms bilang demanding diva. Magluto lang ng sapat at kainin sa one time. Kung may sobra, kainin ng malamig o tanggapin na itapon. Huwag magsisi. Sa pag-eliminate ng subtle sources ng pressure na ito mula sa diet ninyo, binibigyan ninyo ang katawan ninyo ng chance na makaramdam ng mas light, mas clear ang isip, at mas maraming energy. Minsan ang health ay hindi nanggagaling sa kung ano ang dinagdag natin, kundi sa kung ano ang alam nating tigilan. Yan na ang 5 pagkain. 5 maliliit na ugali, pero ang pagbabago nito ay pwedeng maging pinakamalalaking turning point para sa inyong kalusugan sa susunod na dekada. Bago ko isara ang video na ito, gusto kong tumigil kayo ng 1 minuto at mag-isip ng totoo. Kakausapin lang natin ang 5 pagkain, pero sa totoo lang pinag-uusapan natin ang something na mas malaki pa. Ang inyong power ng control. Pakinggan ninyo ako ng malinaw. Ang constipation pagkatapos ng 60 ay hindi life sentence. Hindi ito dapat tanggapin bilang inevitable part ng pagtanda. Hindi po. Ito ay distress signal ng katawan at mayroon kayong full power na baguhin ito. Ang biggest mistake ay umasa sa laxative pills o temporary chemical solutions. Yan lang ay band-aids na tumatakip sa sugat. Ang tunay na key ay bigyan ang katawan ninyo ng tamang biological tools para gumana ng smooth, exactly kung paano ito in design ng nature. At ang 5 foods na ito ay exactly yan, ang key. Ano ba ang pinaka-nag-surprise sa inyo ngayon? Baka kumain kayo ng oatmeal buong buhay ninyo nang hindi na-realize na ito ang big bro ng bituka. O baka na-doubt kayo sa kefir, pero ngayon ready na kayong anyayahan ang army ng beneficial bacteria na ito sa inyong katawan. Kahit ano yan, huwag hayaang ang knowledge na ito ay manatiling tahimik sa isip ninyo. Gawing action sa next meal ninyo. Ang video na ito ay hindi lang para mag-entertain, ito ang push na kailangan ninyo para sabihin goodbye sa discomfort at bigat. At ito ang inyong mission. Gusto kong marinig ang inyong boses na yon. Pumunta sa comment section at isulat exactly ang 2 salitang ito. Kalusugan. Bakit kalusugan? Kasi ito ang state na deserve ninyo, smooth digestive system, light body, at buhay na walang bigat. Isulat bilang commitment sa sarili ninyo at sabihin din sa akin kung saan food kayo magsisimula. Oatmeal, kefir o iba pa. Binabasa ko lahat ng comments. Ang change stories ninyo ay pinakamalaking source ng spiritual energy na nagpupush sa team ko at sa akin na ipagpatuloy ang mission na ito araw-araw. At kung ang video na ito ay nagbigay ng value sa inyo, huwag ninyong itago. Pindutin ang like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan at pamilya, mga taong suffering din sa problem na ito ng tahimik. Ang isang share button lang ay pwedeng magdulot ng relief sa buhay ng iba. Salamat sa tiwala at pagsama sa akin. Kumain ng tama, mabuhay ng healthy, at enjoy ang freedom ng inyong katawan. Ako si Elena Santos. Magkita tayo sa susunod.